Duterte, ikulong. Pero siya yung mauunang makulong. Hello, Beshi ko. Last rally mo na yan, Beshi ko. Sobrang nakakatawa talaga ito si Franz Castro. Siya yung pinakaunang kung ano-anong kaso at idinimanda niya kay Tatay Digong. Tapos at the end, di ba? Si Franz Castro pala ang guilty. At siya pala ang makukulong. Ay, naku, kawawa naman. Kakadeclare nga lang niya na tatakbo siya as senador. Makukulong na. Makukulong na, matatalo pa. So, ano nang mangyayari sa ating future Senator Franz Castro? Makukulong siya for 4 to 8 years? Ano kaya mangyari sa magiging sa political career ng ating magiting na kongresistang kidnapper? So you are very much qualified na tawaging kidnapper, congresswoman kidnapper, kasi nga guilty ka, nahatulad ka ng guilty kasama mo yung matandang hukluban, ang tanda-tanda na walang hiya pa rin na si pangalan nitong gago na to, si Sator Ocampo. So good luck. May your soul rest in peace for the meantime. For the meantime na kasi, di ba, papahinga kayo sa kulungan. So yun lang naman ibig sabihin. May your soul rest in peace for the meantime while in jail. Alright? So yun lang, good luck. And by the way, yung 20,000 na babayaran nyo per bata na kinidnap nyo, please don't forget to pay, okay? To send them money. Because they deserve it. They deserve it, my God. So good luck to you, ha? Sayang, oh. Ang laki pa naman ng laban sa senatorial election nito si Franz Castro. Agoy! Hello everybody! Nag-aabang ba kayo sa resulta nitong kasong to? Well, from SMNI News, it says here, Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List at dating Bayan Muna Party List Representative Sator Ocampo, hinatulang guilty ng Tagum City Regional Trial Court Branch 2 sa kasong child abuse. Sa isang panayam, ang reaksyon ni Castro and Ocampo ayon sa kanila, it is unacceptable and unjust. This wrongful conviction speaks of the continuing persecution of those who are helping and advocating for the rights of Lumad children and the persistent attacks on Lumad schools and communities. Unacceptable daw. Hindi ka tanggap-tanggap. Ayaw nilang tanggapin. Korte na yan. Pero yun na nga, ang sinasabi nila ay persecution daw sa kanila. Pero bakit na ba yung mga Lumad children na yun na sinasabi? Bakit may isang nanay walang kamalay-malay na ibabiyahe na pala yung anak niya sa Maynila? Gabi pa naman yun. At bakit walang nakakaalam among the parents? Diba? So anong tawag dyan? Come to think about it. Kung talagang maganda ang intensyon, kung minors, di ba pinagpapaalam sa mga magulang? Simple lang yan eh. Hindi ka na kailangan maging abogado, pero meron talagang abuso na ginawa sa ganun. Anyway, makukulong ba? Titingnan natin. Dahil maraming ang nagtatanong, bakit ka ba may mga ganon, yung mga nakaupo dyan sa Kongreso, bakit yung iba may mga kaso? Tapos ang sagot lang ay fake news yan, fake news yan. Finally, here we come to a conclusion.